So, yun, okay. Hi guys. So, ganda nung ano natin. Ganda nung entry natin dito. So, kung makita nyo kay Bitoy, so nag-early entry ako dito. Bakit? Kasi kanina, na-stop loss tayo dito eh. Na-stop loss tayo kung makikita nyo dito. Dito sa baba. So, ito. Yan. Talo tayo dito ng $5. So, natalo ng $5. So, after nung talo natin dito sa $5, so, nakita natin yung rejection. So, hindi agad ako nag-entry dito sa 111,800. So, inantay ko muna yung confirmation. So, medyo malakas yung naging malakas yung rejection dito sa supply, sa demand natin. Kaya, ang nangyari, nag-entry na ako dito sa 112,300. So, ngayon, kung makikita nyo, so, $23 yung natin, $23 yung panalo natin ngayon. So, ang stop loss ko is dito lang sa dapat current natin, first TP natin, di ba? So, ngayon, any first TP natin. So, naka-safety na tayo dyan. So, ngayon, kung aangat pa yan dito sa supply na to, yung pangalawa, so, possible, lumipad pa yan. So, possible, magkaroon pa tayo ng pangalawang TP. So, check natin. So, currently, $24 kay BTC. So, check natin yung kay ETH. So, sumabay ako kay ETH din. So, ngayon, meron tayong $32. Bakit? So, bakit ako sumabay kay ETH? May nakita rin ako, may nakita rin tayo ditong demand eh. Ito, yan, yung 4,260. So, ayan yung demand natin dyan, So, ayan. Ito yung demand natin dyan. So, ngayon, nag-retest na dito sa demand. After ng retest, nagkaroon ng biglaang angat. So, ngayon, ang TP natin is itong, di ba? Itong first supply natin dito sa taas. So, ngayon, naglagay na ako ng stop loss ko dito. Above nung supply natin. So, kung bumaba man yan, profit pa rin tayo. So, maganda-ganda yung pasok natin dito kay ETH. So, ngayon, ang titignan ko lang dito, kapag nagkaroon ng rejection dito sa part na to, magko-close na tayo dyan. Once na nagkaroon ng rejection dito sa supply sa taas, so, magko-close na tayo dyan. So, ito yung first TP natin, yung taas. So, check natin kung ano yung mangyari. Pero kung dire-diretso yung momentum, so, dire-diretso lang tayo. Pero kung makakapag-confirm tayo na rejected yan, mag-short naman tayo dyan. So, tignan natin kung ano yung mangyari dito. So, nakasabay din tayo kay XRP. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito. Meron naman tayong $28 dito ngayon. Kung titignan nyo, di ba, yung supply and demand demand natin dito, ni-reject niya. Kaya nag-entry tayo dito sa natin, sa demand natin. So, ayun yung sinasabi natin sa inyo na antayin natin yung magandang setup bago tayo pumasok. So, tignan nyo. Ang ganda nung pasok natin. So, nagkaroon ng bigla nung ang laking pump. So, ngayon, ang titignan natin dito is yung rejection. Antayin natin yung rejection dito. So, maghahanap ako ngayon ng mga supply natin. So, ito is pwedeng supply to. Itong supply na to. Pwede rin itong sa taas. Itong supply na to. Yan. Ito yung possible supply natin dito. Yan. So, ngayon, check natin kung sino yung kukunin niya dyan. Sino yung i-reject niya dyan. So, after that, kung magkakaroon ng rejection, either dito sa first TP natin or dito sa pangalawa, sa taas, so, mag-short tayo dito. So, we're looking for the short after this trade. So, yun. Check natin kung ano yung maganda na magiging galaw nito. Pero kung titingnan nyo dito sa kay Solana, so ang ganda rin sa kaganda rin. Pwede rin natin kasi gamitin itong itong demand na to.
So, after nung pump pataas, so ito yung demand natin dito. Yan, ito. So, kung titignan nyo, ni-reject niya yung demand, kaya biglang umangat. So, ito yung supply. So, ngayon, ito yung tinitignan natin, yung short. So, after makuha yung demand, di ba? Aantayin natin yung short. So, kapag nakuha na yung supply, after makuha pala yung supply, aantayin natin yung short. So, let's see, no, kung ito ba yung i-reject niya or itong sa taas. So, ito yung pwede nating kunin. So, itong demand dito sa taas. Ay, supply dito sa taas. So, yan. So, ito yung pwedeng kunin niya or itong demand dito. Itong ano na to. Yan. Ito. So, check natin kung magkakaroon ng rejection dito. Pero kung babasagin niya yan, possible, ito yung kunin niya. Yung sa taas. Itong ano natin dito. Itong supply natin dito sa taas. So, tignan natin. 201 to 206 yung supply natin. So, ito yung isa pang supply natin, yung 193 tsaka 190. So, kung i-reject niya yan, mag-short ako dyan. Mag-short tayo dyan. So, possible, kunin niya tong demand dito sa baba. So, tignan natin kung ano yung magiging galaw. So, ito lang hindi ko nasabayan. Si Solana lang. Kasi, hindi natin napansin to kanina. No? So, hindi natin nakita yung demand dito. Meron pala siyang demand dito. So, check natin. Check natin kung ano yung magiging galaw dito. So, currently, ongoing pa rin yung trade natin. So, kung mag-close yan dito, possible itong 180 ang kunin ni BTC. So, at least, meron na tayong stop loss. So, naka-stop loss na tayo dito sa supply. Sa first TP natin. So, kung magdire-diretso, that's good. So, kung bumaba man siya, we're looking for the short. So, yan. $33 for ETH. So, kung tinitignan natin dito, ito let's look for 4612 tsaka 4660. So, kapag nireject yung supply na yan, supply zone natin na yan, possible, bumalik pababa. So, kaya, tignan natin, no? Tignan natin. So, ngayon, ang gagawin ko dito, mag-aangat tayo konti. Iangat natin konti yung, ano natin, yung stop loss. So, mag-aangat ako ng konting stop loss. Same with BTC. Kay BTC, mag-angat tayo dito. So, supply. Gitna ng supply. Kay XRP, so, mag-aangat tayo. Same with this. So, gitna. Magigitna tayo. Para at least, di ba, bumaba man, at least may stop loss na tayo. So, yung isa nating, isa nating ito. Alam ko negative ako dito. Ito, positive pa rin pala. So, ito, bumaba na to kanina 20%, pero hindi pa ako nag-stop loss. Kasi medyo hindi maganda yung galaw. Medyo mababa. Kaya, ito, titignan natin kung magdire-diretso yung baba niya. Pero, yan, dire-diretso lang yan. Hayaan ko lang siya. So, ang risk lang natin dito, $8. So, 50%. So, naka times 5 lang tayo dito. So, bakit kaya? Sa tingin nyo, bakit biglang nag-pump? Bakit biglang nag-pump yung market? So, I think, dahil dun sa, sa meeting minutes ni Jerome Powell. So, sabi niya, Fed Chair Powell suggests current condition may warrant interest rate cuts. So, check pa natin kung ano pa yung ibang news. So, for sure, puro ano to. Yan Powell says conditions may warrant rate cuts. So, kaya good news. Kaya kung makikita nyo, nagkaroon ng magandang galaw. To the upside. And risk, in the near term, risks to inflation are tilted to the upside.
and risks to employment to the downside, a challenging situation. When our goals are in tension like this, our framework calls for us to balance both sides of our dual mandate. Our policy rate is now 100 basis points closer to neutral than it was a year ago, and the stability of the unemployment rate and other labor market measures allows us to proceed carefully as we consider changes to our policy stance. Nonetheless, with policy in restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance. So, yun, no? Na, sabi niya, the shifting balance of risk may warrant adjusting our policy stance. So, tingin pa tayo. Pero, for sure, dahil to sa sinabi ni Powell. Kaya biglang nag-angatan yung mga coin. So, yun lang. Ngayon, ang inaano ko dito, ang tinitignan natin dito, yung short natin. So, biglang lipad eh. Biglang lipad. So, ngayon, let's look for the short kung ano yung magiging kung ano yung magiging galaw natin dito. For BTC. So, currently, BTC, 129%, almost 130. XRP, 133. And si ETH is 168%. Ito, yung isa natin. So, yan. Ganyan lang siya. Naglalaro lang siya dyan. So, pero, titignan natin kung ano yung magiging galaw. So, kapag bumaba yan dyan, magtitingin tayo for the short. So, at least, naka-safety na tayo. So, yun lang naman. Mukhang may ilalagay tayong maganda dito sa journal natin. So, mamaya, hindi ko lang nailag kanina si ETH, BTC, tsaka XRP. Kasi nag-trade tayo kasi nasa labas tayo kanina. So, ngayon, check natin kung ano yung magiging result nung trade natin. So, yun lang. Update tayo mamaya kung ano yung mangyari. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.